Si Jonah ay isang masipag na estudyante na nagtatrabaho sa part-time para makatulong sa kanyang pamilya. Siya ang breadwinner kaya ramdam niya ang pressure na kailangan niyang sabayan ang pag-aaral at trabaho. Ngayon, tulad ng ibang gabi, nahihirapan siyang tapusin ang mga assignment habang naghahanda para sa kanyang trabaho. Paano ko ba matatapos ito? May trabaho pa ako bukas, tapos may mga assignments pa akong hindi nagagawa. Wala nang oras para mag-aral. Paano ko ba ito gagawin? I-chat ko na lang si ma'am. May nag-chat, sino kaya to? Besh, I get your message. Anong problema? Ashley, nahihirapan na talaga ako. Sobrang dami nang kailangan gawin sa school, tapos kailangan ko pa magtrabaho para sa pamilya ko. Hindi ko na alam paano mag-manage ng oras. Oh no, I can see you're really stressed nga. Sinubukan mo na bang kausapin ang teacher natin, si Ma'am Jessa? She's always willing to help. Message ako kay ma'am kagabi at may appointment ako mamaya. Sana makuha ko ang tamang advice. Good decision. Don't forget, nandito rin ako if you need help. Kaya natin to. Yes, friend. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning! Oh, Jonah, masaya ako na nandito ka para kausapin ako. Parang marami kang pinagdadaanan ngayon. Ano ba talagang nangyayari? Bakit parang stress na stress ka? Ma'am, kasi po, ako po yung breadwinner sa amin, kaya tumutulong po ako sa pamilya ko na magtrabaho. Mahirap po kasi minsan parang hindi ko na po kayang tapusin lahat. Gusto ko pa rin maging magaling sa school, pero parang kulang na po ang oras, ma'am. I understand how you feel, Jonah. Talaga namang mahirap i-balance lahat ng responsibilidad. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa. Let's try to figure this out. May schedule ka ba na pwede nating sundin para hindi ka malito? Ma'am, wala po. I just do everything when I can po. Pero parang laging may kulang. Tapos parang hindi ko kayang tapusin lahat. It's okay, Jonah. Step by step. Matutulungan kita. The first thing we need to do is set priorities. Ano ba yung pinaka-importanteng task mo? Parehong mahalaga ang schoolwork at trabaho mo. Pero pwede natin itong hatiin sa mga maliliit na task. This way, hindi ka malulunod sa pressure. So let's create a schedule. For example, you can set aside time to study, kahit 1 oras lang. After that, focus on your work. It's important to have a clear boundary para mag-focus ka sa isang bagay lang at hindi na magulo. I see, ma'am. Parang kailangan ko mag-set ng time for studying and working separately po. Tama. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfecto. Basta't ginawa mo ang iyong best. Sapat na yon. Don't forget to ask for your help when you need it. And pinakamahalaga, alagaan mo ang sarili mo. Hindi mo kayang magbigay kung ikaw mismo ay empty na. Salamat po, ma'am. Siguro nga, I've been so focused on others, kaya nakalimutan kong alagaan din ang sarili ko po. Hello, ate. Yes? Ate, pansin ko, busy ka lately. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa pagtanong. Kakausap ko lang sa guro ko kanina at binigyan niya ako ng mga payo kung paano mas mapapabuti ang pag-balance ng oras ko. At susubukan kong sundin ang schedule na gagawin ko para makagawa ko ng schoolwork ko, pero maglalaan din ako ng oras para sa pamilya natin. That sounds better, ate. You don't have to do everything by yourself. I know, at nagpapasalamat ako na pinaalala mo sa akin. Isang team tayo at matutulungan natin ang isa't isa. Yes po, ate. Good morning, class! Good morning, ma'am! Oh, Jonah, mukhang masaya ka ngayong araw na ito. Kamusta ang buong linggo mo? Yes po, ma'am. Sobrang saya po and thankful po ako kasi po, ma'am, ang laking tulong po ng ginawa po nating schedule at I feel more organized na po at kahit po pagod, hindi na po sobrang stress tulad po ng dati. Kaya thank you, ma'am. Yes po, totoo po yan, ma'am, kasi she even had time to review with me na po. I'm so proud of you,
Jonah, keep following the plan and don't hesitate to adjust kung may kinakailangan. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako para gabayan ka. Sa tulong ng guro at suporta mula sa pamilya, natutunan ni Jonah kung paano i-manage ang kanyang oras. Nalaman niya na hindi siya kailangan mag-isa sa lahat ng bagay. Bagamat, mahirap mag-balance ng trabaho at pag-aaral. May paraan para magawa ito ng mas maayos kung may tamang suporta at disiplina. Para sa lahat ng estudyante na nahihirapan sa pag-balance ng trabaho at pag-aaral, tandaan nyo, hindi nyo kailangan mag-isa. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong kapag kailangan. Mahalaga na magkaroon ng tamang plano at magtakda ng priorities. Huwag din kalimutan alagaan ang inyong mga sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakabase sa grades, kundi kung gaano nyo pahalagaan ang inyong kalusugan at mga relasyon. Keep going and always do your best, one step at a time.